Habang nananatiling mataas ang approval at trust rating ni Vice President Sara Duterte, kabaliktaran naman ang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay kasi sa pinakahuling pahayag survey ng Publicus Asia, mas lalo pa ngang sumadsad ang ratings ni Marcos Jr. Sabi naman ng kaalyado ng mga Duterte, ang kulelat na grado ng Pangulo ay hindi na raw katakataka pa. Si Jason Rubrico magpapalita. Dahil sa sunod-sunod at walang katapusang issue ng korupsyon at paglobo ng presyo ng mga bilihin na pinatindi pa ng kontrobersyal at iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tuluyan na ngang ibinagsak ng mga Pilipino ang performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy na dumadaos-dos ang approval at trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pahayag 2025 first quarter survey ng Publicus Asia, bumagsak sa 19% ang approval rating ni Marcos Jr. mula sa dating 33% noong nakaraang quarter. Mula naman sa dating 23%, bumagsak sa 14% ang trust rating ni Marcos Jr. habang sumirit naman sa 63% ang distrust rating laban sa kanya. Ayon sa survey, maliban sa walang katapusang mga issue ng korupsyon at inflation, ang paghain ng gobyernong Marcos Jr. kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court ang tila nagpalala pa sa kabuuang performance ni Pangulong Marcos. Kasabay naman ang patuloy na pagbulusok ng grado ni Marcos Jr. ay siya namang paglakas pang lalo ng suporta para kay Vice President Sara Duterte. Mula sa dating 37%, umakyat sa 42% ang approval rating ng pangalawang Pangulo. Tumaas din sa 39% ang trust rating ni VP Sara mula sa dating 31%. Ayon sa pahayag survey, lumakas ang suporta kay VP Sara sa lahat ng rehiyon sa bansa, lalo na sa Central at North Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ng kalyado ng mga Duterte, hindi na raw katakataka ang nasabing survey results. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, hindi na nakakagulat ang pagbagsak ng ratings ni Marcos Jr. at kung hindi siya magbabago, maaaring maulit ang manangyari sa kasaysayan ng bansa. Kung ginawang survey ng Publicus, kung saan ay bumagsak ang rating ng Pangulong Marcos Jr. at lumipad naman, paakyat ang rating ng BP Inday Sara, ay hindi na katakataka at inaasahan. Sapagkat yan po, mawalang galang na sa ating kaibigang presidente, that is a handwriting on the wall. Yan po ay nagpapakita na kung hindi po talaga magbago ang inyong mga pamamaraan sa pamamalakad ng ating bansa, maniwala kayo, mauulit ang nangyari sa ating kasaysayan na nakalulungkot, na ayaw nating mangyari, pero mukhang mangyayari pag hindi kayo nagbago, ang pangatlong pag-aalsa ng taong bayan. Sapagat alam po ninyo kasi hindi talaga may iwasan eh. Ang pamahalaan ay nilikha ng taong bayan upang ito'y magbigay sa kanila ng proteksyon at manilbihan sa kanila. Kaya naglukluk sila ng mga kinatawan nila dyan. Naglukluk dyan sa sangay ng ehekutiba, sa sangay ng lehislatura, sa sangay ng juridikatura, upang sila po ay magsilbi at bigyan ng proteksyon. Hindi yung sila pa ang magpapakanulo at magtataksil sa mga sinumpaan nilang oath nung sila ay naging mga public officials. Alam po ninyo, palagi nating sinasabi, nung nagkaroon ng EDSA 1, nagkaroon ng EDSA 2, bumagsak ang ekonomiya natin. Huwag na nating ulitin yan. Kaya we're addressing the people in the government, especially the hierarchy, those who wield political power. Huwag na po kayong maghintay na magkakaroon pa ng 3 EDSA 3. Tayo'y magkapit-bisig bilang mga Pilipino. Magpatawaran tayo. Kalimutan muna natin ang politika para umakyat na ho tayo. Hindi pwedeng palagi tayo nakalugmok, palagi tayo nagpapalit ng pamahalaan. Walang nangyayari, palit tayo ng palit. Pag ibang naupo, sinisiraan yung dating nakaupo.
ay wala ko talagang mangyayari sa atin. Ang nakikinabang lang ay yung mga nandyan na humawak ng kapangyarihan, ginagamit ang kapangyarihan nila upang sila'y makinabang ng makinabang at manatili sa kapangyarihan. Gandahin ang probinsya. Kaya nandiyan po ang susunod na gobernador natin, si magiging governor, now vice governor, Cecil Marcos, at ang susunod natin na vice governor, ang ating dating gobernador, Governor Matty Manotoc. Kaya nagtataka nga ako, tinatanong ko sa tinatanong ko sa mga kaibigan namin, bakit pang nagpapalit si Matt at saka si Vice Gov Cecil? Baka magalit sa akin pero konting marites. Mukhang mag-aasawa. Kasalanan na rin namin yan kasi nakilala namin yung girlfriend niya. Ang girlfriend niya napakabait, napakabuti, napakahusay. So lagi namin sinasabi, wag mo nang pakakawalan yan. Kailangan pakasalan mo yan. Tumatanda ka na. Meron pa kaming ganun. Kaya pagbigyan natin ang ating gobernador. Ngunit, nandiyan pa rin ang Team Marcos. At mahalaga na maalala natin kung bakit importante ang Team Marcos. Ang Team Marcos binuo po namin, kinuha po namin. Ito po, lahat ng nakaupo rito sa entablado, kilala po niyo silang lahat. Matagal na po silang nagseserbisyo sa probinsya. Matagal na silang nagseserbisyo sa lungsod ng Lawag. Kaya hindi na kailangan masyadong ikampanya dahil titignan na lang natin yung record nila. At pakinggan lang natin ang kanilang mga salita kung anong mga plano para pagandahin pa ang Ilocos Norte. At kaya naman, kailangan makapili tayo na nakikita natin na may karanasan, na handa ng magserbisyo publiko, na ibinigay ang kanilang buhay sa serbisyo publiko. Para naman maging maganda ang patakbo ng Ilocos Norte. Para naman lahat ng ating mga ginagawa ay makikita at mararamdaman ng taong bayan. Kaya naman po, isa pang bagay kung bakit napaka-importante na maihalal. Hindi lamang ang isa o dalawa o tatlo sa Team Marcos, kung hindi ang buong Team Marcos, ay dahil po bilang Pangulo ninyo, napakarami po ang aming hinahanda na proyekto na dadalhin dito sa Ilocos Norte, dadalhin natin dito sa Region 1. Hindi lamang Ilocos Norte, kung hindi sa lahat ng mga Ilocano areas sa Northern Luzon. Ay marami kami. Teka, nakita ko yata nandito si Administrator Eddie Guillen. Alam mo po, yung dati mayor po ng Pidig, si Eddie Guillen, ginalinagay ko po sa NIA. Halika, may ka. Hello, sir. Oh, nasa niya na po si Mayor Eddie, Administrator Hello, may Eddie. bagang O ibagang proyekto tayo na para sa Ilocos Norte. Dagiti proyekto tayo Yes, sir. Actually, naimbaga na biyo kami na po. Ito Ilocos Norte the project tayo, number 1, ito Inisaip, Ilocos Norte Abra Irrigation Project. Nakadakdak ng project po, ngamang padanom ti 2nd District, mostly 2nd District. Pero may tatayo tayong 3 dam sa 2nd District, sir. Ito pong Nueva Era Dam, yung Madupayas, and then yung Tibangran sa may Bado. There. Bukod doon, sir, meron pa tayong sisimulan sa Kabakanan Dam sa Pagudpud naman. O, paliwanag mo yung contract farming na ginagawa ng NIA at saka ng Department of Agriculture. Okay, ito pong, dito yung contract farming kakabsat, dito yung sikat nga programa tayo. Dito yung pinang-produce tayo ti BBM Rice. Diba? Impakita tayo kada ito yung contract farming, nga mabalin tayo nga tulungan, dito yung apo nga taltalon, nga mayangat tayo, ti panagbiagda nga kastay kayat ni Presidente. Ngem, mapalaka tayo ti presyo ti bagas, ngem matulungan tayo may kantay na ti machineries, may kantay na ti rice processing system. Iso nga tuwang-tuwa ang ating mga farmers po, sir. Thank you, Administrator Eddie Guillen ng NIA. Inuna po natin, pinag-uusapan po natin irigasyon, ang patubig, dahil alam naman natin, ang Ilocos Norte, agrikultura talaga ang pinakamahalaga
ng ginagawa ang pinagkikitaan ng ating mga kailian. Yan ang po ang mga irrigation. Sa irrigation pa lang yan. Marami po tayong ibang idadalhin dito. Meron po tayong pagagandahin natin yung sa healthcare system natin, sa ating pagpagamot, yung mga ospital, yung specialty hospital na dati ay hanggang Manila lang ay magdadala po tayo dito sa atin. At marami pong mga investor na gustong pumasok ngayon sa Pilipinas dahil pinaganda po natin ang investment dito sa Pilipinas ay siyempre hanggat maaari ay dadalhin namin lahat yan dito sa Ilocos Norte para magkaroon tayo ng trabaho, para magkaroon tayo ng mas magandang kita, para mas maganda ang lawag, para mas maganda ang Ilocos Norte. Bakit ko binabanggit ang mga national program na dadalhin natin sa Ilocos Norte? Binabanggit ko ito dahil para maipaliwanag na mabuti na lahat po ng proyekto ng national government, kung hindi po maganda ang ugnayan ng national government at saka ng local government, napakahirap po. Ang kakayahan lang namin, yung may ibang ahensya namin hanggang region lamang. Yung ibang ahensya namin ng national government, yung iba hanggang probinsya lamang. Kaya't kailangan na kailangan pa rin namin ang tulong ng ating mga local government. Ngayon, presidente ninyo ay isang Ferdinand Marcos. Palagay ko, yung pinakamadaling lumapit kay President Ferdinand Marcos ay lahat po ng miyembro ng Team Marcos. Lahat po ng nakaupo rito, sa palagay ko dito lang sa Ilocos Norte pwede sabihin, lahat po na nakaupo rito sa entabladong ito, kaya po kumuha ng telepono at tawagan ako. Ganun kalapit ang aming pagsasama, ganun kalapit ang aming pag-uugnay para pagandahin ang Ilocos Norte. Kaya po, dagdag sa pagpili sa pinakamagagaling, sa pinakamahusay, sa pinakamasanay at pinakamagandang performance sa serbisyo publiko, bukod pa rin po ay hindi lamang sila ang magiging kakampi ninyo. Ang magiging kakampi natin ay ang buong national government na pinangungunahan ng inyong Pangulo. Maraming salamat po! Ibotos tayo! Amin na Team Marcos! Tustig nina, taday kayo amin na po.